dumating na may nagbigay sa akin ng sasakyan. Tingnan natin, pinatawag na ako. Anong sasakyan kaya ito? Tara na. Masayang-masayang ipinakita ni Diwata Pares Overload sa kanyang official Facebook at official YouTube account ang kanyang isang sasakyan na kung saan ay iniregalo sa kanya ng isang hindi nagpakilalang tao. Pero base po sa ating research, ito po ay nanggaling sa GWM Philippines. At kung mapapansin po ninyo ay ito po ay second hand na dahil meron na po siyang logo o meron na po siyang plaka na nakalagay. At ito po ay nagkakahalaga ng 1 million to 1.2 million peso. So, kasabay ng mga ayuda na natatanggap na ni Mr. Diwata Pares Overload, ay kasabay nito nag-trending din ang mga tulong na ipinadala sa kanya ni Miss Glenda. Si Miss Glenda po ay kilalang CEO President ng isang beauty products na Brilliant Skin na dati po ay isa sa mga katapat nitong si Rosmar, nagpatayo din ng sariling paresan na tila baga nakakaroon po ng hindi kagandahan na mga balita patungkol sa dalawang ito. Pero this time ay nagpaabot nga ng tulong si Miss Glenda. Nagbiro pa nga si Diwata na akala ng lahat ay si Miss Glenda ang nagbigay ng sasakyan para kay Diwata. Pero ang ibinigay po ni Miss Glenda na isang CEO President ng Brilliant Skin ay ang mga kagamitan para sa kanyang paresan, katulad ng mga bangko, lamesa, mga payong at iba't ibang utensils to use them para po sa kanyang business. Ngayon, dahil po dito napapansin ng ilan, kamakailan lang din, 3 days ago, ay naipinitawag din itong si Diwata sa Senado ng isang politicians at doon po in-entertain siya. At inalok din po siya na siya po ang mag-cater sa kanila sa isang event. Pero syempre, tumanggi na rin po si Diwata dahil siya rin po kasi personally ang nag-manage ng sarili niyang business. So dahil po dito, ang dami po ngayong mga questions, Kaya marami po mga nagko-komento patungkol sa mga pangyayaring ito. Marami po ang mga nagko-comment sa social media na bakit daw sa ngayon kung kailan sikat na si Diwata ay ang dami pong lumalapit sa kanya at nagpapaabot ng tulong para kay Diwata. Biruin po ninyo iba't ibang mga sikat na vloggers, iba't ibang mga personalidad, iba't ibang mga malalaking network ang lumalapit kay Diwata. Sabi nga po ng isang post, nung panahon na nasa mahirap na sitwasyon si Diwata at nangangailangan ng tulong, walang nagbibigay. Ngayon na umaasenso na siya at nakikilala na marami, tsaka maraming tumutulong at nagbibigay ng pera. Recently, yan ang gift ni Miss Glenda sa kanya ng CEO ng Brilliant Skin. Binigyan na daw di umano si Diwata ng van na may kasama pang chairs and table, which is, ano po yun? Fake news yun. Hindi po si Miss Glenda ang nagbigay ng car. Totoo ang sabi nila, kapag wala ka, itsepwera ka. Pero kapag meron ka at nakitaan ka nila ng pag-asenso sa buhay, ituturing ka nilang espesyal o hari. Importante ka na sa kanila. Kaya it means magsikap tayo para umasenso. Si Diwata, kaya maraming tumutulong now, is nakikita sa mga tao na tumutulong sa kanya. Siguro na deserve niyang bigyan. Si Diwata, marami din siyang taong natutulungan now, mga vloggers at mga malilit na negosyante na nakapalibot kay Diwata sa pwesto niya. Kumikita din sila now dahil kay Diwata. This is really a real talk, Totoo po yung sinasabi ng isang netizen na bakit noong mga panahon na si Diwata ay natutulog pa sa ilalim ng bangketa, ilalim ng tulay, ay ni isang tulong ay wala po siyang natatanggap. Ngayon na sinasabi ng mga netizen, tila baga ginagamit daw ng mga malalaking negosyante itong si Diwata. Meron po kasi tayong tinatawag na ex-deal sa isang negosyo at normal pong nangyayari yan. Kung sino po ang sikat, doon po lumalapit yung mga negosyante para po bilang promotion na rin at pampabango at pampakita ng kanilang marketing strategy sa mga taong talaga namang humahanga kay Diwata. Pero all in all, isa lang naman po talagang pinaka-lesson dyan sa sistema po ng ating buhay. Kailangan mo munang may patunayan para
ang lahat ng tao ay talagang titignan ka. Hindi katulad si Diwata Pares Overload kasi isang example ng isang Pilipino na nanggaling mismo sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay at hindi siya tumigil na umasenso sa pamamagitan ng marangal na hanap buhay. Kaya naman talagang ang dami pong tulong na dumadating kay Diwata. So siya po isang malaking halimbawa na hindi lahat ng mahirap ay mananatiling mahirap kung ikaw ay mangangarap. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below.